Sa isang liblib na baryo sa Bada, ay kilalang albularyo si Mang Isko. Marami siyang napapagaling na may sakit, na biktima ng kulam at mga sinasabing sinabihan ng masamang espiritu. Isang gabi, may dumating na babae sa kanyang kubo. Umiiyak ito habang karga ang kanyang anak na lalaki. Pakitulungan niyo po kami, Mang Isko. Tatlong linggo na nilalagnat ang anak ko. Sabi ng doktor sa bayan, wala naman daw siyang karamdaman. Pero gabi-gabi siya sumisigaw at may mga sugat na lumalabas sa kanyang mga balat. Pagtingin ni Mang Isko sa bata, nakita niya ang maliliit na marka ng kuko sa likod nito. Kulam ito, pulong ni Mang Isko. Nagsagawa siya ng ritual na gamit ang kandila, asin at langis ng niyog. Habang nagdarasal, biglang namatay ang apoy ng kandila. Kahit walang hangin, maya-maya'y may narinig siyang tawa ng matandang babae mula sa labas. Namutla si Mang Isko. Kilala kong tawang yan, si Aling Pioli, ang mangkukulam sa kabilang bundok. Kinabukasan, pinuntahan niya ang kubo ni Aling Pioli. Pagdating niya, napansin ni Mang Isko na puro itim na uwak ang nakadapo sa bubong ng kubo. Bitawan mo ang bata, sigaw ni Mang Isko. Lumabas ang matandang babae. Maputla ang mata nito at mapula ang mga mata. Wala kang magagawa, albularyo. Matagal na ako mas makapangyarihan kaysa sa iyo. Hik. Naglabas si Mang Isko ng agimat at nagdasal. Biglang umihip ang napakalakas na hangin. Nagsihuni ang mga awak ng napakalakas habang umiikot sa kanila. Unti-unting nangitim ang langit. Pagkatapos ng ilang minutong pagdarasal, narinig ang naghihikbing sigaw ni Aling Pioli. Bumagsak siya sa lupa habang isa-isang nababasag ang mga bangat sa loob ng kanyang kubo. Sinasabing tuwing ay kinulong ang masasamang espiritong kinagamit niya sa pangkukulam. Nang mabasag ang huling banga, tumahimik ang paligid. Akala ni Mang Isko ay tapos na ang lahat. Ngunit paglingon niya sa likod, nakatayo si Aling Sela. Ngumiti ito ng napakalaki. Halos umabot siya dahil niya ang bibi. Pinakawalan mong spiritong kinakatakutan ko. Wika ni Aling Pioli sa likod ng matanda. Unti-unting lumitaw ang napakalaking anino na walang mukha. At mula noon, wala nang nakikita kay Mang Isko at Aling Pioli. Tuwing hating gabi, may mga naglalakad sa bundok na nagsasabing naririnig pa rin nila ang dalawang boses na nagdarasal at natatawanan sa dilim. At kapag sinagot mo daw ang tawag ng mga boses na iyon, hindi ka na makakauwi pa ng buhay. At doon nagwawakas ang kwento ni Albularyo laban sa mangkukulam sa isang liblib na baryo sa Bada. O siya, mga apo, iinom muna ako ng gamot ko at ako'y niyatayuma. Don't forget to like, share, and subscribe. Go, go, go!